Hindi ko na maalala kung kailang huling umuwi sa San Judas. Siguro 10 taon na ang nakalipas o baka 15. Ang mga alaala ko sa bayang ito ay parang mga lumang litrato. Kupas na sa mga gilid, naninilaw na sa katagalan. Pero ang amoy, iyon ang hindi nagbabago. Pagbaba ko pa lang ng bus, sinalubong agad ako ng pamilyar na halimuyak. Pinaghalong alimuom ng basang lupa, nabubulok na dahon at ang matamis-tamis na angit ng ilog na malapit ng mamatay. Ito ang amoy ng aking kabataan. Ito ang amoy ng pagsisisi. Ang bahay namin, ang bahay na minana namin ni Miguel mula kay Lola, ay nakatuyo pa rin sa dulo ng kalyeng halos nilamon na ng talahib. Mas matanda pa sa bayon mismo, gawa sa bato sa ibaba at kahoy sa itaas. Isang tahimik na bantayog sa mga panahong lumipas. Mula sa labas, mukha itong pagod. Ang pinturay natuklap na at ang mga bintanang kapis ay parang mga matang mapumpod at laging may luha. Sa loob, mas malala. Ang katahimikan ay halos isang pisikal na bagay, mabigat, na para bang may sariling bigat at anyo. Bawat hakbang ko sa sahig na nara ay isang alingawngaw na gumigising sa mga aninong natutulog sa mga sulok. Nandito ako para ayusin ang mga naiiwan ni Miguel. Inayos na niya ang sarili niya, ang sabi ng pulis sa telepono. Isang malamig at formal na paraan para sabihing nagpakamatay ang kapatid ko. Isang maikling sulat, isang katawang natagpuan sa lumang hardin sa likod bahay. Walang masyadong tanong. Sa isang bayan tulad ng San Judas, ang mga trahedyang ganito ay hindi na pinag-uusapan. Ibinubulong na lang sa mga umpukan, kasama ng tsismis tungkol sa kung sino ang nabuntis ng kung sino o kung kaninong manok ang nanalo sa sabong. Habang nililibot ko ang mga silid, hindi ko maiwasang isipin si Miguel. Siya ang naiwan. Ako ang umalis. Nagtungo ako sa Maynila, naghanap ng buhay na malayo sa amoy ng lupa at sa mga pamahiin ni Lola na isinasaksak niya sa aming isipan na parang tinik. Si Miguel, nanatili siya. Naging tagapag-alaga ng bahay, ng lupa at ng lahat ng mga kwentong nakakabit dito. Sa huling pag-uusap namin sa telepono, ilang buwan bago ang lahat, sinabi niyang may naririnig siyang kakaiba sa gabi. Parang pusa, Leo, sabi niya. Ang boses ay garalgal na parang lumang radyo, pero hindi pusa. Pinagtawanan ko lang siya noon. Baka daga lang yan, kuya. O baka multo ni Lola, binabanbayan ka pa rin. Hindi siya tumawa. Narinig ko lang ang kanyang mabigat na paghinga bago niya ibinaba ang telepono. Iyon na pala ang huli. Ngayon, sa loob ng bahay na ito, ang katahimikan ay may kasamang tunog. Isang ugong na napaababa, halos hindi marinig, parang kuligling na kumakanta sa maling oras. O baka guni-guni ko lang. Pagod sa biyahe, pagod sa pag-iisip. Nagsimula akong magligpit. Ang mga gamit ni Miguel ay simple lang, mga damit, ilang libro at isang tumpok ng mga papel sa kanyang mesa. Drawing. Karamihan ay mga sketch ng mga puno sa hardin, ng lumang bintana, ng mga butiki sa kisame. Pero sa ilalim ng tumpok, may isang kakaiba. Isang figura ng tao, nakatalikod, nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga sa aming hardin. Ang katawan nito ay hindi buo, parang binubuo ng mga aninong at guhit na nagkakagulo. Sa tabi nito, may nakasulat sa naninginig na sulat kamay ni Miguel. Ayaw tumigil. Tinitigan ko ang drawing at sa sandaling iyon, ang ugong na naririnig ko ay tila nagbago ng tono. Naging parang isang iyak,
Isang iyak na napakaliit at napakalayo na parang sa isang sanggol. Ipinilig ko ang aking ulo. Imposible. Walang sanggol sa paligid. Ang pinakamalapit na kapitbahay ay halos 100 metro ng layo. Nagabi na nang tapusin kong maglinis. Ang dilim sa labas ay parang tinta na dahan-dahang pumapatak at kumakalat. Dito sa probinsya, ang gabi ay may ibang uri ng kadiliman. Mas buo, mas malalim. Bukas lahat ng ilaw sa bahay pero pakiramdam ko ay may mga sulok na hindi kayang abutin ng liwanag. Umupo ako sa tumba-tumba ni Lola. Ang yantok ay lumalangit-ngit sa bawat uyog. Dito siya laging nakaupo tuwing dapit hapon, nakatingin sa labas, naghihintay sa pagdatal ng agaw-liwanag. Ang saglit na pag-aagawan ng liwanag at dilim. Mapanganib na oras yan. Lagi niyang sinasabi. Yan ang oras na bukas ang pinto sa pagitan ng dalawang mundo. Maging maingat kayo. Noon, isa lang yung kwento ng matanda. Ngayon, habang pinapakinggan ko ang katahimikan ng bahay na binabasag lang ng mahinang iyak na hindi ko alam kung saan nanggagaling, ang mga salita ni Lola ay bumabalik na parang isang panalangin nakalimutan kong dasalin. Kinabukasan, sinubukan kong isang tabi ang lahat. Ang pagod at bighati ay kayang maglaro sa isipan ng tao. Ang iyak na naririnig ko kagabi? Pusa lang siguro, gaya ng unang hinala ni Miguel. O baka hangin lang na dumadaan sa mga siwang ng lumang kaoy. Sinimulan kong ilabas ang mga kahon para paglagyan ng mga gamit na dadalin ko pabalik sa Maynila. Ang plano ay simple, kumuha ng ilang mahahalagang bagay, isara ang bahay at ipaubaya sa isang ahente ang pagbebenta. Kailangan kong makaalis dito. Pero ang bahay ay may sariling plano. Tuwing dapit hapon, sa eksaktong oras ng agaw-liwanag, nagsisimula ang mga alingawngaw. Nagsisimula sa tahol ng mga aso sa kalapit na kabahayan. Hindi ito ordinaryong tahol. Ito ay isang alulong, mahaba, malungkot at puno ng takot. Tila may nakikita silang hindi ko nakikita. Pagkatapos ng alulong, susunod ang katahimikan. Isang katahimikang hindi normal na parang biglang pinigil ng buong kaligid ang kanilang paghinga. At sa gitna ng katahimikang iyon, magsisimula ang iyak. Mas malinaw na ngayon, hindi na ito isang malayong ugong. Ito ay ang malinaw na hikbi ng isang sanggol. Mahina sa simula, pagkatapos ay lalakas, isang tunog ng purong dalamhati na tumatagos sa mga pader, sa sahig, sa mismong mga buto ko. Sinubukan kong hanapin ang pinanggagalingan. Naglakad ako sa bawat silid, idinikit ang tainga sa mga pader na amoy lupa at alikabok. Ang tunog ay tila nasa lahat ng dako at wala sa anumang partikular na lugar. Guni-guni mo lang yan, Leo, sabi ko sa sarili ko. Ang boses ko ay basag sa loob ng malawak na sala. Isang hapon habang naghahalongkat sa aparador ni Miguel, nakakita ako ng isang maliit na notebook. Hindi ito ang kanyang sketchbook, ito ay isang journal. Ang mga huling pahina ay puno ng kanyang sulat, paikot-ikot, magulo. Lunes, nagsimula na naman, tamang-tama sa paglubog ng araw. Parang alam niya kung kailan ako mag-isa. Miyerkules, sinubukan kong magpatugtog ng malakas na radyo, pero naririnig ko pa rin siya, sa ilalim ng musika, sa pagitan ng mga salita ng DJ. Biyernes, hindi na ako lumalagas ng bahay pagkatapos ng 5:00. Tinanong ni Aling Tarsila kung bakit. Sabi ko masama ang pakiramdam ko. Nakita niya sa mata niya. Alam niya. Sabado, sabi ni Lola, ang utang ay kailangang bayaran. Pero anong utang? Wala akong utang kanino man. Ang huling entry,
na isinulat isang araw bago siya natagpuan ay halos hindi na mabasa. Hindi siya sa labas, nandito siya, sa loob. Isinara ko ang notebook, ang mga kamay ko ay nanginginig. Ano ang ibig sabihin ni Miguel? Sa loob saan? Sa loob ng bahay? O sa loob niya? Ang imahe ng kanyang drawing, ang figurang anino ay biglang sumagi sa aking isipan. Kinagabihan ay hindi ako maapakali. Dala ng isang flashlight, lumabas ako sa likod bahay, patungo sa hardin na linamon na ng kapabayaan. Ang hangin ay malamig at nabigat. Ang puno ng mangga ay nakatayo roon, isang dambuhalang itim na silueta laban sa kulay lilang na kalangitan. Ito ang puno kung saan kami laging naglalaro ni Miguel noong mga bata pa kami. Tagu-taguhan, habulan, tumbang preso. Naaalala ko ang isang laro na kami lang ang nakakaalam. Tinawag naming itong bulong ng puno. Yayakop kami sa puno at magbubulungan ng mga sikreto sa magaspang na balat nito. Huwag mong sasabihin kahit kanino, ang puno lang ang makakarinig. Sasabihin ng isa. Nilapitan ko ang puno. Ang flashlight ko ay nanginginig. Ang sinag nito ay sumasayaw sa mga damo. Sa paanan ng puno, may isang bahagi ng lupa na kakaiba. Isang bilog na espasyo na kung saan walang tumutubong damo na parabang may laso ng lupa roon. Ito ang lugar kung saan natagpuan si Miguel. Ito rin ang lugar sa drawing niya. At habang nakatitig ako sa bilog na lupang iyon, narinig ko na naman ang iyak. Pero dahil ito dapat ay i-re-image lamang, hindi ko mailapit ang aking tainga sa lupa. Mabilis akong umatras, natisodan sa isang nakausling na ugat at bumagsak sa lupa. Mula sa aking kinabagsakan, nakita ko ang bahay. Ang ilaw mula sa bintana ng kwarto ni Miguel ay nagkurap-kurap lang, 1 beses, 2 beses, 3 beses, pagkatapos ay namatay at nilinamon ng dilim ang buong 2 palapag. Mga nayayong, pero alam ko na walang tao doon. Ako lang mag-isa. Ang insidente sa hardin at ang pagkurap ng ilaw ay nag-iwan sa akin ng hindi maipaliwanag na takot. Kinabukasan, hindi ako lumabas ng bahay. Bawat langit-ngit ng sahig, bawat ihip ng hangin sa mga bintana ay nagpapatindig ng aking mga balahibo. Ang buong bahay ay tila humihinga sa paligid ko. Ang katahimikan sa umaga ay hindi nakapayapaan. Ito ay isang paghihintay. Tanghali na nang may kumatok sa pinto. Isang mahina, halos magalang na katok. Nag-atubili akong buksan. Sa pamamagitan ng siwang sa bintanang kapis, nakita ko si Aling Tarsila, ang matandang kapitbahay na nabanggit ni Miguel sa kanyang journal. Dala niya ang isang bayong na puno ng gulay at isang kaldero na umuusok pa. "Iho," sabi niya nang buksan ko ang pinto. Ang kanyang mukha ay kulubot na parang pasas, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas at mapanuri. "Nabalitaan ko ang pagdating mo. Ipinagluto kita ng tinola. Baka hindi ka kumakain ng maayos dito mag-isa." Pinapasok ko siya at agad niyang inilibot ang kanyang tingin sa sala na para bang may hinahanap. "Malungkot ang bahay pag walang tao," sabi niya, mas para sa sarili niya kaysa sa akin. Inilapag niya ang pagkain sa mesa. Hindi siya umuko. Nanatili siyang nakatayo, ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa kanyang harapan. "Kumusta ka naman?" tanong niya. Ayos lang po, Aling Tarsila. Ayusin ko lang po ang ilang gamit." Tumanggo siya, ngunit ang kanyang tingin ay nakapako sa akin. "Narinig mo na ba?" Ang tanong ay simple, ngunit alam kong hindi ang tsismosa sa bayan ang tinutukoy niya. Alam kong ang tinutukoy niya ay ang iyak, ang alulong ng mga aso, ang katahimikang sumusunod.
Hindi ako sumagot. Yumuko lang ako. Ganyan din ng kuya mo. Patuloy niya sa mahinang boses. Noong una, pilit niyang binaliwala. Pero ang bagay na iyon ay hindi mo pwedeng baliwalain. Masyadong malakas ang kanyang panawagan. Ano po ba yun? Sa wakas ay nagawa kong itanong. Ang boses ko ay halos pabulong. Isang multo. Umiling si Aling Tarsila. Tumingin siya sa bintana patungo sa hardin sa likod. Hindi ito multo sa paraang na iniisip ng mga taga-siyudad. Hindi ito kaluluwang ligaw lang. Ito ay isang kalagayan, isang sumpa, isang lamat sa lahi ninyo. Huminga siya ng malalim. Ang tawag dito ng mga matanda noon ay saklot ng agaw-liwanag. Saklot. Ang salita ay parang isang malamig na kamay na humaplos sa aking batok. Seized, claimed, gripped. Ayon sa kwento ng lola ko, may isang ninuno kayo, isang dalaga na nagkasala. Isang kasalang hindi kayang hugasan ng kumpisal. At ang bunga ng kasalanang iyon ay hindi nabigyan ng pangalan, hindi nabinyagan, hindi nabigyan ng maayos na libing. Itinago lang sa lupa, sa lilim ng punong iyon. Itinuro niya ang bintana, ang puno ng mangga. Ang hindi nabigyan ng pangalan ay laging maghahanap. At sa bawat henerasyon, pipili siya ng isa sa inyong angkan. Ang pinakamabait, ang may pinakamalambot na puso. O kung minsan, ang may pinakamabigat na pasan sa dibdib. Hihiramin niya ang boses nito para umiyak. Hihiramin niya ang kaluluwa nito para maramdaman ang lamig. Hindi ka niya sasaktan sa paraang pisikal. Uubusin ka lang niya. Sasaklutin ka ng kanyang kalungkutan hanggang sa wala nang matira sa iyo. Ang mga salita ni Miguel sa journal ay umalinggaw-ngaw sa aking isipan. Hindi siya sa labas. Nandito siya sa loob. Si Miguel? Nagsimula ako, ngulit hindi ko matapos. Mabuting bata si Miguel. Masyadong mabuti. Pilit niyang pinasan ang kalungkutan na hindi naman sa kanya. Akala niya kaya niyang patahimikin. Pero ang iyak na iyon ay hindi iyon para patahimikin. Iyon ay para pakinggan. Tumingin siya ng diretso sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang halo ng awa at babalaa. Umalis ka na dito, Leo. Habang kaya mo pa. Ang bahay na ito, ang lupang ito, may sarili itong alaala. At ngayon, ikaw na lang ang natitira sa henerasyong ito. Ikaw na ang kaharap niya. Bago siya umalis, huminto siya sa may pintuan. Isang huling bagay, sabi niya. Ang saklot ay pinakamalakas sa oras ng agaw-liwanag dahil iyon ay oras na hindi malinaw kung ano ang totoo at kung ano ang aniw. Huwag kang magpapadala sa dilim, iho, at huwag na huwag mong kakausaping pabalik. Noong gabing iyon, habang ang araw ay dahan-dahang namamatay sa abot ng tanaw, narinig ko na naman ang iyak. Pero ngayon, may pangalan na ito. Hindi na ito isang random na tunog. Ito na ang saklot. Ito na ang panawagan. At sa kauna-unahang pagkakataon,
Ang takot ko ay napalitan ng isang kakaibang pakiramdam, pagkaunawa, at kasabay noon ang tanong na gumuguhit sa aking isipan. Kung si Miguel ang may malambot na puso, ano naman ako? Akong nagtalikod, akong umalis, akong may daladalang sariling mga kasalanan. Ang mga salita ni Aling Tarsila ay parang mga ugat na pumupulupot sa aking isipan, mahigpit at hindi maalis. Saklot ng agawing liwanag. Ang pangalan ay nagbigay anyo sa takot. Ginawa itong mas totoo, mas personal. Hindi na ito isang misteryo lamang, ito na ay isang pamana. Sa sumunod na 2 araw, sinubukan kong maging abala. Nag-empake ako ng may galit, halos padabog na parabang ang bawat galaw ay isang paraan ng pagtanggi. Bawat libro na inilagay ko sa kahon, bawat damit na tiniklop ko ay isang sigaw na walang tunog. Hindi ako ang kukunin mo! Ngulit ang bahay ay tila nanunood, naghihintay. At sa bawat paglubog ng araw, ang ritual ay nagpapatuloy. Ang alulong ng mga aso, ang biglaang katahimikan, at pagkatapos ang iyak. Hindi ko na ito pinapansin o iyon ang sinasabi ko sa aking sarili. Ngunit ang totoo, bawat himaymay ng aking katawan ay nakikinig. Sa 3 araw, hindi ko na napiis. Kailangan kong malaman. Kailangan kong makita. Ang babala ni Aling Tarsila, "Huwag mong kakausaping pabalik," ay umalingamngaw sa aking tenga. Mulit may isang bahagi sa akin, isang madilim at mapusok na bahagi na gustong sumuway. Dala ang flashlight kahit na may kaunti pang liwanag. Lumabas ako muli patungo sa hardin. Ang hangin ay mabigat sa halumigmig. Ang mga kuliglig ay hindi pa nagsisimulang kumanta. Tila sila man ay naghihintay. Tumayo ako sa harap ng bilog na lupa sa paanan ng puno ng mangga. Ang lugar kung saan walang tumutubo. Ang lupa ay tuyo at bitak-bitak kahit na umambon noong isang gabi. Dumating ang agawing liwanag. Ang langit ay naging kulay kahel at lila, isang magandang panunuorin na ngayon ay puno ng pagbabanta. At gaya ng inaasahan, nagsimula ang iyak. Mahina sa una, parang isang alaala. Pagkatapos ay unti-unting lumakas. Sa pagkakataong ito, hindi ako umatras. Pinilit kong tibayan ang aking loob. Tinitigan ko ang bilog na lupa. Ang aking puso ay dumadagundong sa aking dibdib. "Anong kailangan mo?" bulong ko. Ang mga salita ay halos hindi lumabas sa aking lalamunan. Ang iyak ay biglang tumigil. Ang buong hardin ay napuno ng isang matinding katahimikan. Maging ang hangin ay tila huminto. Ang tanging naririnig ko ay ang sarili kong paghinga, mababaw at mabilis. At pagkatapos, sa gitna ng katahimikang iyon, may gumalaw. Sa gilid ng aking pananaw, sa likod ng malaking puno ng mangga, may isang anino. Isang maliit na anino, halos kasing taas lang ng aking tuhod. Hindi ito solidong anyo, kundi isang pagdidilim sa hangin, isang distorsyon sa papalubog na liwanag. Nakita ko ito sa loob lang ng isang segundo, isang mabilis na paggalaw bago ito nawala. Napaatras ako, ang aking likod ay bumangga sa isang pader na hindi ko alam na nasa likuran ko na pala. Ang pader ng bahay. Ang iyak ay bumalik, ngunit ngayon ay may kasama ng ibang tunog. Ang isang kaluskos. Ang tunog ng maliliit na paa na tumatakbo sa mga tuyong dahon paikot-ikot sa akin, palaging nasa gilid lang ng aking pananaw. Tinakbo ko ang distansyang pabalik sa pinto ng kusina. Isinara ito ng malakas at isinandal ang aking buong bigat dito na parang may humahabol sa akin.
Hinihingal ako, ang malamig na pawis ay tumutulo sa aking noo. Mula sa loob ng bahay, tinignan ko ang hardin sa pamamagitan ng bintana. Wala nang gumagalaw. Ang hardin ay tahimik at walang laman, ngunit ang iyak ay hindi na nanggagaling sa labas. Ngayon mas malapit na ito. Nanggagaling na ito sa loob ng mga pader. Napaupo ako sa sahig ng kusina. Ang aking ulo ay nasa aking mga kamay. At sa gitna ng aking takot ay isang alaala ang biglang lumitaw. Isang alaala mula sa aming pagkabata ni Miguel. Naglalaro kami ng tagu-taguan sa hardin. Malapit ng gumabi. Ako ang taya. Hindi ko mahanap si Miguel. Tinawag ko ang kanyang pangalan ng paulit-gulit. Biglang narinig ko ang isang mahinang iyak malapit sa puno ng mangga. Akala ko si Miguel kaya nilapitan ko, pero nang makarating ako doon, wala siyang tao. Ang iyak ay biglang nawala. Lumabas si Miguel mula sa likod ng isang malaking halamanan, tumatawa. "Natakot ka no? Akala mo kung sino na." Pero naalala ko ngayon ang ekspresyon sa mukha niya pagkatapos. Ang tawa niya ay nawala at napalitan ng isang bakas ng pagkalito na parang siya mismo ay hindi sigurado kung ano ang kanyang narinig. Naalala ko rin ng isang kantang laging kinakanta ni Lola habang nagtatahi siya sa tumba-tumba tuwing dapit hapon. Isang oyayi na walang lyrics, isang malungkot na himig na paulit-ulit. Ang himig na iyon, ito ang himig na naririnig ko ngayon sa ilalim ng iyak. Isang pamilyar na tono na ngayon lang nabigyang ng kahulugan. Hindi ito oyayi para magpatulog ng bata. Ito ay oyayi para sa isang kaluluwang na hindi matahimik. Ang gabi pagkatapos ng pangyayari sa hardin ay ang pinakamahaba ng aking buhay. Hindi ako natulog. Bawat oras ay binantayan ko. Nakaupo sa sala, armado ng isang nakasinding ilaw at isang baso ng tubig na hindi ko naman naiinom. Ang iyak ay hindi tumigil hanggang sa unang sinag ng araw. Para itong isang orasan na nakabase sa liwanag at dilim. Kinabukasan, alam kong hindi ko na kayang magkunwari. Ang pagbebenta ng bahay, ang pag-alis, ang mga iyon ay parang mga plano mula sa ibang buhay. Ngayon, may isang bagay lang na mahalaga. Ang pag-unawa. Kailangan kong malaman ang buong kwento. Ang sagot, kung mayroon man, ay nasa loob ng bahay na ito. At may isang lugar na hindi ko pa nagagalaw. Isang lugar na ipinagbabawal sa amin ni Lola nung mga bata pa kami. Ang kanyang lumang baul na gawa sa kahoy ng nara na nakatago sa ilalim ng kanyang kama. Huwag ninyong bubuksan yan. Nandyan ang mga bagay na para sa mga patay, hindi para sa mga bata. Ngayon, wala nang magbabawal sa akin. Ang baul ay mabigat at natakpan ng alikabok. Ang kandado nito ay kinalawang na, ngunit sa kaunting puwersa, bumigay ito na may kasamang malakas na langit-ngit. Pagbukas ko, isang amoy ang sumalubong sa akin. Amoy ng lumang papel, ng mga pinatuyong bulaklak at ng kamanyang. Sa loob, nakasalansan ng mga lumang damit ni Lola, mga belo na ginamit niya sa simbahan at isang rosaryo na ang mga butil ay pudpud na sa kapagdarasal. Sa ilalim ng lahat ng ito, may isang bagay na nakabalot sa sutla. Isang libro. Ang balat nito ay itim na katad, luma at marupok na sa mga gilid. Isa itong prayer book, isang lumang misal sa Espanyol at Latin. Binuklat ko ang mga pahina. Ang papel ay marupok at ang tinta ay medyo kupas na.
Ngunit hindi ang mga nakalimbag na dasal ang nakakuha ng aking pansin, kundi ang mga sulat kamay ni Lola sa mga marhin. Ang kanyang sulat ay maliit at kurbado, puno ng mga panalangin, mga babala at mga pangungunsap na tila mga tala sa isang diary. Sa isang pahina, sa tabi ng isang dasal para sa mga kaluluwa sa purgatorio, may isang mahabang sulat. 5 ng Nobyembre 1958. Narinig ko na naman siya kagabi, mas malakas kaysa dati. Ang aking kapatid na si Elena, sana ay patawarin siya ng Diyos. Ang kahiyaan niya ay naging sumpa sa aming pamilya. Isang batang hindi nakatikim ng banal na tubig, isang pangalang na hindi naibigay. Paano ka bibigyan ng pangalan kung ang iyong pag-iiral ay isang sikreto? Itinago nila siya sa lupa sa ilalim ng puno ng mangga na parang isang sirang gamit na kailangang itapon. Napatigil ako sa pagbabasa. Ang puso ko ay tumitibok ng napakabagal na parang natatakot gumawa ng ingay. Ito na iyon, ang konfirmasyon. Ipinagpatuloy ko ang pagbabasa. Ang mga sumunod na entry ay mas desperado. 12 ng Disyembre 1958. Sabi ng albularyo, ang kaluluwa niya ay nakatali sa lupa. Naghahanap siya ng init. Naghahanap siya ng kasama sa kanyang kalungkutan. Kaya siya kumakapit sa dugo, sa aming dugo. Sabi niya, ang utang ng dugo ay sa dugo rin babayaran. 12 ng Enero 1959. Hindi ko na kaya. Gabi-gabi, ang iyak niya ay nasa aking mga panaginip, nasa aking mga gising na sandali. Pinipili niya ako dahil alam niya bang ako ang nakakaalala o dahil sa akin niya nakikita ang mukha ng kanyang ina. At pagkatapos, ang huling entry na may petsang maraming taon nang nakalipas pagkatapos kami ni Miguel ay isinilang. Ang sulat ay nanginginig na, gawa ng katandaan. 3 ng Hunyo 1995. Tahimik na siya sa maraming taon. Akala ko tapos na. Pero ngayon, naririnig ko na naman siya. Napakahina sa hangin. Hindi na ako ang pinipili niya. Ang mga apo ko. Nakikita ko sa kanilang mga mata. Si Miguel, ang kanyang puso ay malambot at bukas. Si Leo, ang kanyang diwa ay malayo, laging gustong umalis. Sino sa kanila ang kanyang pipiliin? Panginoon, huwag po. Ang sumpa na ito, sana ay sa akin na magtapos. Ang hindi binigyan ng pangalan ay maniningil. Mag-ingat sa agaw-liwanag. Isinara ko ang libro. Ang tahimik sa silid ay nagbasag ng isang malakas na kalabog sa ibaba. Napatalon ako sa gulat. Mabilis akong tumakba labas ng silid, pababa ng hagdan. Sa sala, isa sa mga kahon na hinanda ko ay nakataob sa hig. Ang mga gamit ay naggalat. Sa gitna nito, nakapatong ang sketchbook ni Miguel na bukas sa isang partikular na pahina. Ang drawing na figurang anino sa ilalim ng puno ng mangga. Pero may nagbago. Noon ang figura ay nakatalikod. Ngayon, sigurado ako, kahit nagwit lang ito, ang figura ay bahagyang nakalingon na parang sinusubukang sumilip pabalik. At sa ilalim nito, may mga bagong salita na nakasulat. Mga salitang hindi ko nakita kanina na isinulat sa parehong nanginginig na sulat kamay ni Miguel. Nakikita niya ako. Nakikita mo ba rin? Ang drawing, ang mga bagong salita, imposible. Sinuri ko ang bawat kahon, bawat sulok ng sala. Walang paraan para may makapasok. Ako lang mag-isa. Ngunit ang katotohanan ay naroon. Nakatitig sa akin mula sa papel. Nakikita mo rin ba? Ang takot ko ay nagbigay daan sa isang desperadong pangangailangan na malaman ng lahat. Bumalik ako sa silid ni Miguel. Ang kanyang journal ay nanginginig sa aking mga kamay.
Kung ang baul ni Lola ang naglalaman ng pinagmulan ng sumpa, marahil ang journal ni Miguel ang magsasabi kung paano ito nagtatapos. Binuklat ko ito sa mga huling pahina, ang mga entry na hindi ko binasa ng buo noong una. Ang sulat ni Miguel ay naging mas magulo, mas desperado, habang papalapit ang huling petsa. 2 linggo bago. Sinubukan kong maglagay ng asin sa mga bintana, gaya ng sabi ni Lola noon. Walang nangyari. Ang iyak ay hindi nanggagaling sa labas. Paano mo lalagyan ng asin ang isang bagay na nasa loob na? Gabi-gabi, nararamdaman ko ang lamig na gumagapang mula sa aking mga paa pataas. Hindi ito ang lamig ng gabi. Ito ay ang lamig ng lupa. Ang lamig ng libingan. 1 linggo bago. Hindi na ako makatulog. Kapag pumipikit ako, nakikita ko siya. Hindi isang mukha. Isang pakiramdam lang. Ang pakiramdam ng pagiging mag-isa sa dilim. Ang pakiramdam ng hindi gusto. Ang pakiramdam ng walang pangalan. At ang kalungkutan, Diyos ko, Leo, ang kalungkutan ay parang karagatan. Nilulunod ako. Ang pagbanggit sa aking pangalan ay parang suntok sa dibdib. Para bang kinakausap niya ako ngayon. 3 araw bago, nagsimula na akong kausapin siya. Hindi ko mapigilan. Tinatanong ko kung anong kailangan niya, pero ang sagot ay palaging pareho. Ang iyak. Nagsimula akong isipin na baka hindi niya gustong manakit. Baka gusto lang niya ng kasama. Baka ako ang kasama na iyon. Baka ito ang aking kapalaran, ang maging sidlan ng kanyang luha. 2 linggo bago, tinawagan ko si Leo. Pinagtawanan ako. Sabi niya, "Kuya, matanda ka na para sa mga kwentong multo." Hindi niya naiintindihan. Walang nakakaintindi. Ako lang. Ako at siya. At ngayon pakiramdam ko, hindi ko na alam kung saan ako nagtatapos at kung saan siya nagsisimula. Ang mga kamay ko, parang hindi na kamay ko. Ang mga iniisip ko, may mga iniisip ako na hindi sa akin. At pagkatapos, ang huling entry. Ang papel ay may mga mantsa ng luha, ang tingka ay kumalat sa ilang bahagi. Ito ay isinulat sa gabi bago siya natagpuan. Gabi na. Ang agaw-liwanag ay tapos na, ngunit ang iyak ay hindi tumitigil. Ito na ang pinakamalakas. Hindi na ito isang iyak ng sanggol. Ito ay isang sigaw. Isang sigaw na puno ng galit. Galit dahil hindi siya binigyan ng pagkakataon. Galit dahil nakalimutan siya. At ang galit na iyon, nararamdaman ko na rin. Ang saklot. Hindi lang ito kalungkutan, ito rin ay galit. Hindi ito ako. Ang katawang ito, hindi na ako ang may kontrol. May gusto siyang gawin, may gusto siyang saktan para maparamdam niya ang sakit na nararamdaman niya at ako ang kanyang mga kamay. Ako ang kanyang mga paa, ako ang kanyang boses. May isang paraan lang para matigil ito. Kung ang sidlan ay mababasag, ang laman ay hindi na magagamit. Kailangan niyang tumahimik. Kailangan ko siyang patahimikin. Leo, patawarin mo ako. Hindi ito para sa akin. Ito ay para sa iyo. Para hindi na siya maabot ang susunod. Ang huling gagawin ko bilang si Miguel, patahimikin ang iyak. Isinara ko ang journal. Ang hangin ay nawala sa aking mga baga. Ang teorya ng pulis na pagpapakamatay ay mali. Hindi yun mali sa teknikal na paraan. Ngunit ang dahilan ay isang bagay na hindi kayang isulat sa anumang police report. Hindi tumakas si Miguel mula sa sakit. Sinubukan ng wasakin ito. Ginamit niya ang sarili niyang katawan bilang kulungan at sinira ang kulungan para mapatay ang bilanggo na loon. Isang sakripisyo. Isang desperadong pagtatangka na putulin ang kadena. At sa gitna ng aking pighati,
at pagmamangha sa ginawa niya, ang isang malamig na takot ay gumapang sa akin. Isang tanong na bumulbol sa pinakamadilim na sulok ng aking isipan. Kung ang sakripisyo ni Miguel ay para sa akin, bakit naririnig ko pa rin ang iyak? Bakit parang lumalakas pa ito? Ang pagkaunawa sa ginawa ni Miguel ay hindi nagdulot ng kapayapaan. Sa halip, binuksan nito ang isang pinto sa aking isipan. At ngayon, ang lahat ng aking pag-aalinlangan ay lumabas na parang isang kawan ng mga paniki mula sa kuweba. Ang bahay ay hindi na isang lugar lamang. Ito ay isang kalaban. Ang mga araw ay nagsimulang maghalo sa isa't isa. Wala nang Lunes o Martes. Mayroon na lang araw kung kailan ang iyak ay isang bulong at gabi kung kailan ito ay isang sigaw. Ang lupa mismo ay tila kumikilos laban sa akin. Isang umaga, sinubukan kong paandarin ng aking kotse. Desididong umalis kahit iwanan ko na ang lahat. Ang makina ay hindi umandar. Walang tunog, walang kahit isang pag-ubo. Patay. Nang sinubukan kong tumawag ng mekaniko, walang signal ang aking telepono. Dito sa loob ng bahay at kahit sa hardin, ang mga bar ng signal ay laging wala, na para bang may isang hindi nakikitang kumot na bumabalot sa buong property. Naging bilanggo ako sa sarili kong pamana. Ang mundo sa loob ng bahay ay nagsimulang magbago. Ang mga hallway ay tila humahaba kapag hindi ako nakatingin. Ang mga pinto ay sumasarado ng kusa na may kasamang mahinang kalabog na nagpapatindig ng aking mga balahibo. Ang amoy ng basang lupa na dati ay nasa hardin lang ay nagsimulang pumasok sa mga silid kahit natirik ang araw at tuyo ang labas. Isang gabi, nagising ako dahil sa amoy na iyon, malakas, na para bang may naghukay ng lupa sa tabi mismo ng aking kama. Ang iyak naging mas personal na. Hindi na ito isang tunog lang. Ito na ay isang pakiramdam. Ang kalungkutan ay tumatagos sa aking balat, isang lamig na hindi kayang pawiin ng anumang kumot. May mga sandali na bigla na lang akong napapaiyak ng walang dahilan. Ang mga luhay ay dumadaloy sa aking mga pisngi habang ako ay naghuhugas ng pinggan o nagwawalis ng sahig. Ito ay isang pighati na hindi akin, ngunit nararamdaman ko na parang sarili ko. Ang saklot. Nagsisimula na. Isang hapon, habang nakatayo sa harap ng salamin sa banyo, tinitingnan ng aking pagod na mukha ang mga maitim na bilog sa ilalim ng aking mga mata. May nangyari. Sa loob ng isang segundo, ang aking refleksyon ay nagbago. Hindi na ako ang nakita ko. Nakita ko si Miguel. Ang kanyang pagod na mga mata, ang kanyang pisnging humpak, ang kanyang bibig na bahagyang nakaawang na parang laging may gustong sabihin. Napaurong ako. Ang puso ko ay gustong kumawala sa aking dibdib. Kumurap ako at nang tumingin akong muli, ako na ulit sa salamin. Pero ang imahe ni Miguel ay nakatatak na sa aking isipan. Hindi ko na alam kung saan ako nagtatapos at kung saan siya nagsisimula. Ang mga salita ni Miguel mula sa kanyang journal. Gabi. Isang malakas na bagyo ang dumating ng walang babala. Ang ulan ay humahampas sa bubong na parang mga bato. Ang kulog ay yumayanig sa buong bahay. Nawalan ng kuryente. Nasa gitna ako ng kadiliman, taning ang liwanag ng kidlat ang nagsisilbing ilaw. Sa bawat pag-flash ng liwanag, ang sala ay nagpapakita ng imahe na parang mga litrato mula sa isang bangungot. Ang tumba-tumba ay umuugay ng mag-isa. Ang mga anino sa sulok ay tila may anyo at gumagalaw. At ang iyak.
Sa gitna ng ugong ng bagyo, narinig ko pa rin ito. Ngayon, parang itong nakikiisa sa ulan, sa hangin, sa kulog. Isang simponya ng dalamhati. Dala ang flashlight, sinubukan kong sindihan ng mga kandila. Habang kinakapa ko ito sa kusina, ay isang kidlat ang kumislap na nagliwanag sa buong silid. At nakita ko ito. Sa sahig, sa gitna ng kusina, ay may mga bakas ng paa. Maliliit na bakas ng paa na gawa sa putik na para bang isang batay ang pumasok mula sa hardin at naglakad papunta sa gitna ng silid kung saan ito bigla na lang naglaho. Ang mga bakas ay patungo sa akin. Napatakbo ako paakyat sa aking silid, isinara ang pinto at itinulak ang isang aparado para harangan ito. Umupo ako sa sahig, yakap ang aking mga tuhod habang ang bagyo ay nangangalit sa labas at ang iyak ay tila nasa kabilang panig na lang ng pinto. Alam ko na ngayon, ang sakripisyo ni Miguel ay hindi nabigaw. Iyon ay isang pagpapaliban. Ang saklot ay parang gutom na hayop. Nang nawala ang isang biktima, naghanap lang siya ng susunod. At ang susunod na iyon ay ako. Ang lupa ay hindi ako papakawalan dahil ang lupa mismo ang gutom at ako ang pagkain. Ang bagyo ay lumipas, ngunit ang kadiliman sa loob ng bahay ay nanatili. Ang harang sa aking pinto ay nanatili roon sa loob ng isang araw bago ako nagkalakas ng loob na alisin ito. Pagbubukas ko ng pinto, wala na ang mga bakas ng putik sa ibaba. Ang bahay ay tahimik at walang laman na mas nakakatakot kaysa sa ingay. Dito na nagsimulang gumuho ang lahat. Ang pagitan ng aking isipan at ng kanya ay naging manipis na parang sapot ng gagamba. Ang aking mga alaala ay nagsimulang magtaksil sa akin. May mga sandali na malino kong naaalala ang aking ina na kinakantahan ako ng uyayin ni Lola. Ang malungkot na himig na yun, pero alam kong imposible iyon. Namatay ang aking ina nung bata pa ako at si Lola lang ang kumakanta noon. Ang aking isipan ay lumilikha ng mga alaala para punan ang mga patlang, para bigyan ng katwiran ng himig na ngayon ay palaging tumutugtog sa aking ulo. Ang saklot, ito na ang pakiramdam. Hindi ito isang marahas na pagsapi, ito ay isang dahan-dahan na paglusaw. Ang pagkatao ko ay natutunaw sa isang mas matanda at mas malalim na kalungkutan. Nagsimula akong kausapin siya. Sa una, sa isip ko lang, ano ba talaga ang gusto mo? Bakit ako? Walang sagot. Iyak lang. Pagkatapos, nagsimula akong magsalita ng malakas. Ang aking boses ay kakaiba at dayuhan sa loob ng tahimik na bahay. Patawarin mo na kami, sabi ko isang hapon habang nakatingin sa bilog na lupa sa hardin. Hindi namin kasalanan. Pero alam kong kasinungalingan iyon. Dahil may kasalanan ako, isang kasalanan na mas bago, mas personal. Ang huling pag-uusap namin ni Miguel, patuloy itong bumabalik sa akin, hindi na sa anyo ng isang alaala kundi isang paulit-ulit na atake. Nasa Maynila ako noon, sa aking maliit na apartamento na amoy usok at abala. Tumawag siya. Ang boses niya ay desperado. Leo, kailangan kong umalis sa bahay na ito. May mali dito. May... Sumusunod sa akin. Kuya, napapraning ka na naman ba? Sabi ko, inis dahil abala ako sa trabaho. Iyan na naman ba ang mga kwento ni Lola? Hindi, iba ito. Totoo ito. Naririnig ko siya, gabi-gabi. Magpatingin kaya sa doktor, kuya. Baka stress lang yan. Ang lamig ng aking mga salita ay tumagos kahit sa linya ng telepono. Hindi mo na intindihan, sigaw niya. Ang kanyang boses ay nabasag. Nasa loob ko na siya, Leo. Nasa loob ko na. Tulungan mo ako. At ako, sa gitna ng aking kayabangan at pagtanggi sa lahat ng bagay na kinakatawan ng San Judas, ay tumawa.
Isang maikling, malupit na tawa. Tigilan mo na yan. Miguel, wala kang sakit. Mahina ka lang. Ang katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay ang mahinang tunog ng pagbaba ng telepono. Iyon ang huli. Iyon ang mga huling salita na narinig niya mula sa akin. Mahina ka lang. Ang guilt, ito pala ang lamat sa aking kaluluwa. Ang pinakamabait, ang may malambot na puso, iyon si Miguel. At ang may pinakamabigat na pasan sa dibdib, iyon pala ako. Ang aking guilt ay ang bitak kung saan pumasok ang lamig ng lupa. Isang gabi sa oras ng agawing liwanag, habang nakaupo ako sa tumba-tumba, ang iyak na naman ay nagsimulang bumuo sa hangin. Pero sa pagkakataon ito, hindi ko ito nilabanan. Ipinikit ko ang aking mga mata at hinayaan itong pumasok. At sa unang pagkakataon, naintindihan ko. Hindi ito humihingi ng tulong, hindi ito humihingi ng awa. Humihingi ito ng katarungan. Isang bata na itinapon, isang buhay na hindi binigyan ng halaga, isang kapatid na tinalikuran. Ang mga kasalanan ay magkakaiba, ngunit ang pakiramdam ng pag-aabandona ay pareho. Ang kalungkutan niya ay naging kalungkutan ko. Ang galit niya ay nagsimulang mag-apoy sa aking dibdib. Bumukas ang aking mga mata. Ang sala ay madilim na, ngunit sa isang sulok, nakita ko na naman siya, ang maliit na anyo. Hindi na ito nagtatago. Nakatayo lang ito roon, nakatingin sa akin. At sa kauna-unahang pagkakataon, narinig ko ang isang salita sa gitna lang iyak. Isang bulong na dala ng hangin. Patahimikin. Ang parehong salita sa journal ni Miguel, pero ngayon hindi ko ito narinig bilang isang kahilingan para sa kamatayan. Narinig ko ito bilang isang utos. Dito nagiging malabo ang lahat. Ang mga alaala ay nagiging parang tubig na dumadaloy sa aking mga kamay. Hindi ko kayang hawakan, hindi ko kayang ayusin. Ang kwentong isinulat ko sa mga naunang pahina, iyon ba ang katotohanan? O iyon lang ang kwentong binuo ko para protektahan ang aking sarili sa isang katotohanang mas masahol pa? Ang oras ay nababaluktot. Minsan, pakiramdam ko ay kararating ko lang sa bahay na ito. Minsan, pakiramdam ko ay dito na ako ipinanganak at dito na rin ako mamamatay. Ang journal na ito na sinusulatan ko ngayon ay hindi ko na alam kung para kanino. Isang testamento, isang kumpisal, o isang babala. Patahimikin. Ang salitang iyon. Umalingomngaw ito sa aking isipan paulit-ulit hanggang sa naging sarili ko na itong utos. Ang iyak sa loob ng bahay, ang iyak sa loob ng aking ulo, kailangan nitong tumigil. Nakatayo ako ngayon sa hardin, gabi na. Puno ang buwan, ang liwanag nito ay nagbibigay ng isang maputlang kulay sa mga dahon. Ang bilog na lupa sa paanan ng puno ng mangga ay parang isang bukas na sugat sa lupa. Ang iyak ay nanggagaling dito, malakas at malinaw. Ang alaala, ang totoong alaala ay bumabalik sa akin ngayon na parang isang biglaang sampal. Hindi ako umuwi sa San Judas dahil namatay si Miguel. Hindi pa siya patay nang dumating ako. Umuwi ako dahil sa huling tawag na iyon. Ang kanyang desperadong sigaw para sa tulong ay bumabagabag sa akin. Pagkatapos ng ilang araw na binalot ng guilt, sumakay ako ng bus. Hindi para tulungan siya, kundi para pilitin siyang tumino. Para sabihin sa kanya sa mukha niya na itigil na ang kanyang kahibangan. Naabutan ko siya sa sala. Nakaupo sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod, umuugoy-ugoy. Ang buong bahay ay madilim liban lang sa isang kandila. "Kuya," sabi ko, ang boses ko ay matigas. "Ano ba to? Mukha kang baliw." Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay liyaw at puno ng takot. "Nandito siya, Leo, nasa lahat ng dako."
Walang tao dito, kuya. Tayong dalawa lang. Sigaw ko. Ang pasensya ko ay ubos na. Pakinggan mo, sabi niya. Itinuturo niyang hangin. Hindi mo ba naririnig ang iyak niya? Pinakinggan ko at sa unang pagkakataon, narinig ko isang napakahinang hikbi. Pero ang pagod at inis ko ay mas mulakas. Guni-guni mo lang yan! Itigil mo na to! Nag-away kami. Isang sigawan na puno ng mga salitang matagal nang dapat sinabi at mga salitong hindi dapat binitawan. Tinawag ko siyang mahina, isang talunan na nagtago sa likod ng mga pamahain ni Lola dahil takot siyang harapin ng totoong mundo. At siya, sa gitna ng kanyang pagkasira, ay sumagot. At ikaw, ano ka? Isang duwag na tumakbo palayo? Ang salitang iyon, duwag, ay tumama sa akin. At sa sandaling iyon, ang aking inis ay naging galit. Itinulak ko siya. Huwag mo akong tatawaging duwag! Bumagsak siya sa sahig. At doon, habang nakahiga, ay nagsimula siyang umiyak ng malakas. Hindi na parang si Miguel, kundi parang isang bata. At sa ilalim ng kanyang iyak, narinig ko ang isa pang iyak. Ang iyak ng sanggol na tila nang mumula mismo sa kanyang kalalamunan. Naghahalo ang dalawang tunog. Patahimikin mo na siya, sigaw ni Miguel. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang dibdib, kumakalmot. Pakiusap, Leo! Patahimikin mo na! Ang takot, ang galit, ang pagkalito, ang tiyak na walang tigil, isang bagay sa akin ang nabali. Lumapit ako sa kanya. Lumuhod ako sa tabi niya. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin nagmamakaawa, hindi para sa kanyang buhay, kundi para sa kapayapaan, para sa katahimikan. Ipinatong ko ang aking mga kamay sa kanyang mukha, isang kamay sa kanyang bibig. Patahimikin. Ang kanyang pagpupumiglas ay mahina lang. Pagkatapos ng ilang sandali, huminto ito. Ang kanyang katawan ay lumambot sa baba ng aking mga kamay. At ang iyak ay tumigil. Ang buong bahay ay napuno ng isang perpektong katahimikan. Ang kwentong sa pulis na natagpuan ko siyang ganon na may sulat sa tabi ay kasinungalingan. Ako ang sumulat ng sulat. Ginagaya ko ang kanyang sulat kamay mula sa kanyang journal. Ako ang nag-ayos ng lahat. Hindi ko pinatay ang kapatid ko. Hindi. Pinatahimik ko lang ang iyak. At ngayon, habang nakatayo ako rito sa hardin, sa ilalim ng puno ng mangga, ang katahimikan ay nabasag. Ang iyak ay bumalik. Mahina sa simula, at alam kong kung bakit. Dahil ang iyak ay hindi lang pag-aari niya. Hindi lang ito pag-aari ng batang walang pangalan. Pag-aari na rin ito ng kapatid na pinatay. At ang saklot, ang gutom na kalungkutan ay may bago ng sisidlan. Isang sisidlan na mas puno ng guilt, mas puno ng kasalanan. Isang sisidlan na perpekto. Ako. Hindi ko na sinusubukang umalis. Saan pa ako pupunta? Ang San Judas ay hindi na isang lugar sa mapa. Ito na ang kabuuan ng aking mundo. Ang bahay na bato ay hindi na isang gusali. Ito na ang aking balat. Ang lupang kinatatayuan nito ay hindi na lupa. Ito na ang aking mga buto. Ang mga kahon na inihanda ko ay nananatili sa sala. Mga bantayog sa isang planong matagal nang nakalimutan. Hindi ko na sinusubukang ibenta ang bahay. Paano mo ibibenta ang sarili mong libingan? Ang iyak ay hindi na isang pananakot. Tumuna ito ng isang kasama. Isang palagiang paalala.
Minsan, ito ay ang hikbi ng isang sanggol na nilalamig sa lupa. Minsan, ito ay ang huling nahihirapang hininga ni Miguel. Kadalasan, hindi ko na makilala ang pagkakaiba. Natutunan ko na ang ritual. Tuwing umaga, nililinis ko ang bahay. Pinupunasan ang alikabok sa mga muebles na hindi na ginagamit. Tuwing hapon, dinidiligan ko ang mga halaman sa hardin, maliban sa isang bilog na lupa kung saan walang tumutubo. Ang lugar na iyon ay sagrado. Ang lugar na iyon ay ang sentro ng lahat. At tuwing agaw-liwanag, umuupo ako sa tumba-tumba ni Lola, nakaharap sa bintana at naghihintay. Hindi ko na kailangang pakinggan ang alulong ng mga aso para malaman na nandyan na siya. Nararamdaman ko na siya. Ang pagbabago sa hangin, ang pagbigat ng katahimikan. At kapag nagsimula na ang iyak, hindi na ako natatakot. Hindi na ako nagagalit. Nagsisimula akong humimig. Ang oyayi na walang salita. Ang malungkot na himig na kinakanta ni Lola. Ang parehong himig na narinig ko mula kay Miguel sa kanyang huling sandali. Ngayon, ito na ang aking himig. Kinakanta ko ito para sa batang walang pangalan. Kinakanta ko ito para sa kapatid na aking pinatahimik. Kinakanta ko ito para sa aking sarili. Isang oyayi para sa mga kaluluwang nakakadena sa lugar na ito. Hindi na ako nagsusulat sa journal na ito bilang si Leo, ang lalaking galing Maynila. Nagsusulat ako bilang ang bagong bantay, ang tagapag-alaga ng katahimikan na binili ng dugo. Minsan, may mga batang naglalaro sa kalsada na napapalapit sa aking bakod. Sumisilip sila sa mga siwang, nagtataka sa lumang bahay na laging sarado. Nakikita ko sila. Nakikita nila ako. Isang anino sa likod ng bintanang kapis. At pagkatapos ay tumatakbo silang palayo, nagtatawanan, nagbubulungan tungkol sa taong bahay na hindi kailanman lumalabas. Hayaan silang magbulungan. Hayaan silang gumawa ng mga bagong kwento. Iyon naman ang nararapat. Ang mga kwentong tulad nito ay hindi dapat mamatay. Kailangan nilang magbagong anyo, maipasa sa susunod na henerasyon, isang babala na nakabalot sa tsismis. Ang saklot ng agaw-liwanag ay hindi isang sumpa na kailangang putulin. Ito ay isang balanse. Isang utang na laging naniningil. Isang kalungkutan na kailangang may yumangap. Pinatay ni Elena ang kanyang anak dahil sa kahihiyan. Pinatay ko ang aking kapatid dahil sa galit. Si Miguel ay namatay dahil sa pag-ibig. Ang lupa ay naaalala ang lahat ng ito. Isinara ko ang journal na ito. Itatago ko ito sa baul ni Lola, kasama ng kanyang misal at ng mga lumang alaala. Maaaring pagkatapos ng maraming taon, may iba pang miyembro ng aming pamilya na babalik dito. Isang apo sa tuhod, at mahahanap niya ito at mauunawaan niya. O baka hindi, baka siya na ang susunod na sidlan. Ang araw ay tuluyan ng lumubog. Ang agaw-liwanag ay tapos na. Nagsisimula na ang iyak. Oras na para humimig.